Okay, balik tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung naganap po sa Senate hearing. Mukhang ang dami pong frustrated, no? Sabi nila, bakit ganun? Akala ko ito na. Yan yung sinasabi ko sa inyo, no? Yung mga kalaban po natin, hindi po basta rin yan, di ba? Wag po kayo yung one shot tapos manghihina na kayo. Ito po ay serye ng pakikipaglaban hanggang 2028 and beyond, no? Ibang uri po itong mga kalaban natin. Okay, Senate hearing. Sabi nila, ang dami po nagbubunyi ng mga loyalista. Same na mga loyalistang vlogger na nag-aaway-away dahil sa kapalpakan ng kalarali. No? Nakakatawa naman itong mga to. Okay. Ngayon, nagbubunyi po sila. Talo na raw yung DDS sheet dahil daw na-contempt si Morales. Pero nauna po dyan, na-contempt po galit na galit po si Senator Bato. Alam po ninyo, totoo naman nagsisinungaling yung Pikoy, no? Tama lang sa kanya yung pagka-contempt niya. Ngayon, ang tanong ninyo, na-contempt si Morales, wala na, talo na tayo. Alam po ninyo, ganito po, no? Established na po ni Morales na siya nagsasabi ng totoo. Actually, ang na-expose po si Jinggoy, di ba? Na-expose po natin na gagawin nila ang lahat para patigilin si Morales. Di ba? Gagawin nila ang lahat. Pero wala nga po silang balay. Alam niyo yun? Ipinagpilitan lang ni Jinggoy na yung chinekan ni Morales na no ay nagsisinungaling siya. Therefore, no, ini-insist ni Morales hindi. Katunayan, natanggap ako sa PDEA. Kung hindi malinaw yung check, hindi ko chinekan yan. May mga dokumento po na nagpapatunay at siya po ay in-interview. Ganun naman po, no? Makakapasok ka ba sa PDEA? Yun lang na tanong na yun, yung inuulit-ulit. Ayaw nilang i-recognize. Ayaw nilang i-recognize yung sinasabi ni Morales na hindi ka makakapasok ng PDEA kung hindi mo na-clear. Paulit-ulit si Morales eh. Tinatanong ni Jinggoy, nag-ano ka ba? Actually, immaterial na yan eh. No? Ang katotohanan, Senator Jinggoy na ngayon ay majority floor leader, ang katotohanan, si Morales ay naging PDEA agent. At naganap itong mga pangyayari na to nung siya ay PDEA agent. Hindi yan naganap na iimbestigahan niya yung punot dulo ng PDEA leaks na sinasabi ni Chairman Bato na totoo yung PDEA leaks ay mula nung natanggap si Morales, hindi yung bago siya matanggap. Ang immaterial dyan sa pinag-uusapan, yung nung nag-a-apply ba si Morales, alam niyo po, natural. Kung applicant ka, di ba? Natural. Ngayon, kung talagang hihigpitan ninyo, ipatawag nyo yung nag-hire kay Morales. Paano na ilusot yan? Patay na ba lahat nung nag-hire kay Morales? Di ba? Napakasimple kung yung katotohanan po ang gusto nyong marinig. Hindi naman po katotohanan ng gusto ni Jinggoy. Ang gusto lang naman ni Jinggoy, hindi po, ang gusto lang naman ni Jinggoy na i-contempt si Morales. Okay. Na-contempt ba si Morales? Na-contempt. Tagumpay ba si Jinggoy? Parang nagtagumpay siya. Pero sa totohanan lang po, maliban po sa mga loyalistang nakapasok dito, ang katotohanan po, wala naman po naniniwala kay Jinggoy. Ililinaw ko po, itong kino-question ni Jinggoy, si Morales, bago siya makapasok sa PDEA. Ang tanong ko lang, nakapasok ba o hindi?
nakapasok. Eh kung nakapasok at naging PDEA agent siya, ano ang problema? Ang kino-question ni Jinggoy sa pagkatao ni Morales before siya naging PDEA agent. Di ba? Hindi nyo ba naisip yun? Before siya maging PDEA agent. So ano ibig sabihin? Naging PDEA agent siya. Ini-insist lang ni Jinggoy na merong mali sa proseso ng pag-hire kay Morales. O di mali. Pero naging PDEA agent ba o hindi? Naging PDEA agent. Nung naging PDEA agent ba siya? Siya ba ay gumagawa ng mga dokumento na katulad na presenta dito sa Senado? Oo. Kasi PDEA agent siya eh. Siya ba ay mahusay na PDEA agent? Pinatotohanan ng kanyang immediate superior na si Francia. Francia ba? Francia. Oh, anong koneksyon ng before ka maging PDEA agent? Parang ganito yan. Nung ako ay halimbawa ikaw, bago ka mag-asawa, ikaw ay manginginom, ang dami mong babae, sugarol. Pero nung nag-asawa ka, tumino ka. Saan susukatin yung pagiging asawa mo? Nung before, nung binata ka pa? Nung ugali mo nung binata ka o nung may asawa ka? Ang sukatin mo, yung pagiging PDEA agent ni Morales. May narinig ba kayo na palpak si Morales bilang PDEA agent? Wala. Di ba? Wala kayong narinig. In fact, pinatotohanan ni Francia. Sabi nga ni Bato, tignan nyo po maaaring iba yung pananaw nyo sa pananaw ko eh. Pero pakinggan nyo lang yung pananaw ko. Sabi ni Bato, o sige, proceed ka na, Senator. Senator Jinggoy, proceed ka na ibang tanong. Wala na po ako itatanong kasi magsisinungaling lang to eh. Wala ka ng ibang maitanong, yung kaisa-isa mong tanong para ma-prove na hindi dapat pagtiwalaan si Morales na itanong mo na, binalik-balikan mo lang sa tatlo pong anong tawag yan? Investigation. Panay yun lang ang tinatanong ni Jinggoy. And nung finally napagbigyan siya, nagpa-contempt pa. Di ba? Hindi naman umaangal si Morales. That's the price na kinakailangan niyang bayaran sa pagsasabi niya ng totoo. Totoo naman eh. Sa tingin niyo ba, pag nagsabi ka ng totoo at may nasasaktan ka, hindi ka titirahin? Yan po yun. Yung pagpapakontempt kay Morales. Yan po yung pagtira ni Jinggoy sa kanya. Yan po yung ang buwelta ng mga makapangyarihan. Kaya wag po kayo mag-expect na iti-treat na hero ng mga kalaban si Morales. Talagang sisiraan yan. Pero anong uri ng paninira? Paninira po bago siya maging PDEA agent. Pero nung PDEA agent ba siya? Nasiraan po ba siya? Yung nakakakilala po sa kanya sa PDEA na hindi po senador, siniraan po ba siya ni Francia kahit na alam natin na against na yung PDEA sa kanya? Hindi. Sino yung naninira sa kanya? Yung mga hindi niya naging nakasama sa PDEA. Di ba? Kaya immaterial po yan. Immaterial yung pagiging pagko-contempt nila. That's the price he has to pay. Buti nga contempt lang eh. Hindi pa natigok eh. At isasalang pa rin po ni Senator Bato si Kumar. No? Isasara lang pa rin si Kumar. Hindi ba pinakinggan si Picoy? Mirna Gutierrez? O gumawa ka rin ng vlog, sabihin mo hindi pinakinggan. Alam ko nakailang salita eh. Sinabi pa nga ni Picoy na niloloko lang siya eh. Kahit ako sabihan ng ganun, maaasar ako eh. Na ang niloloko niya lang daw, yung dalawa, di ba? Kanina ko lang narinig yan eh, habang bumabiyahe ko. Hindi ba pinakinggan? Tinatanong nga eh.
Ibig mo sabihin niloloko mo lang kami, niloloko mo lang kami rito, gano'n sabi ni Bato, eh. Ibig mo sabihin niloloko mo lang 'tong sila 'to? Oh, okey. Bakit kayo maniniwala sa kalaban? Si Morales po lumalaban na tayo bago pa natin makilala si Morales, ano ba kayo? Hindi ba sinabi na ni Tatay Digong na tumitira yang pangulo na yan bago pa lumabas si Morales? Si Morales po ba ang pinagmulan ng Maisog Rally? Si Morales po ba yung pinagmulan ng mga rally na nagkakalimutan lang po tayo, eh. Nagkakalimutan po tayong lahat. Lumalaban na po tayo nung lumabas po si Morales, 'no? Si Morales, isa lang po 'yan sa mga bahagi, yung mga puzzle na bumubuo ng isang malaking kwento, 'no? Kaya po, yung ine-expect po nila si Morales na pa-contempt. Sino nagpa-contempt? Si Jinggoy? Tanong lang uli natin, 'di ba convicted siya? Alam niyo po, between Jinggoy kaya po eto po, yung nagsasabi po kasi ayan na, tapos na yan dahil lumantad na si Morales. Ako po paulit-ulit dito, matagal po 'to. Matagal po 'tong laban na 'to, 'no, matagal po 'to. Hindi po pupuwede na ano sa tingin niyo yung mga kalaban natin pipitsugin? Hindi po porket si Abe ang pinakasikat nilang vlogger, pipitsugin na yung kalaban. Maaaring yung mga vlogger nila pipitsugin, pero yung mga kalaban natin, oh, ikalawa na lantad, 'no? Okey na tayo riyan, maliwanag na sa inyo. Na-contempt po, eh, kahit ako po si Bato, kasi ayaw sumagot, eh. Nariyan po 'tong ano, nariyan po may attorney ka. Turuan mo yung ano mo na 'wag na sumagot, 'di ba? Para makapag-proceed na si Jinggoy ng iba pang tanong, eh, wala naman palang ibang tanong, kaisa-isang tanong lang. Tandaan po ninyo 'no, para malinaw po sa mga biglang nanghina. Nanghihina po kayo, eh, hindi ko pa po kilala si Morales, lumalaban na tayo, eh. Nanghihina na kayo, eh, hindi pa lumalantad si Morales, may Maisog Rally na, eh. Nakakadalawang Maisog Rally na tayo nung lumabas yung Morales. Hindi po si Morales yung punot dulo ng ating pakikipaglaban. Kaya bahagi lang po 'yan. Alam niyo po sa digmaan, may serye po ng battles 'yan, 'no? Ang digmaan po ay serye ng mga battle. Iba po yung digmaan, yun po yung digmaan na malaki. Pero yung serye ng battle, natalo ka rito sa San Juan, nanalo ka sa Cubao, natalo ka sa may ano, dito sa Parañaque, nanalo ka naman diyan sa may Bulacan. Yan po yan, 'no? Gano'n po talaga, 'di ba? Hindi po yan isa yung nagsasabi, "Eto na, naku punta na tayo sa" kaya po sabi ko sa inyo, hangga't ang mga tao ay nananabik pa sa Maisog Rally, tuloy ang laban. Sino po ang nagsasabi na tapos na? Vlogger nila? Yung mga kakampi nila? Kahit po matapos 'tong, issue ng, PIDEA leaks, tuloy pa rin po ang laban. May kahirapan pa rin. Tuloy pa rin po ang laban. Wala pa rin solusyon sa WP, wala pa rin pong ginagawa 'tong gobyerno na 'to. Ano ba naman kayo? Ang importante habang buhay lumalaban tayo. Merong mga parang napipigilan tayo sa ilang labanan, labanan lang po 'yan, eh. Pero yung pangmatagalang, digmaan, eh, iba po 'yun. Okey, balik po tayo, 'no? Introduction pa lang, pasensya na kayo kung mahaba tayo ngayon, marami tayong tatalakayin, eh, 'no? Okey, kapit lang kayo. Ikalawa po, si Ochoa. Wala naman palang mangyari kay Ochoa. Anong walang mangyayari? Ang ganda po ng tanong kay Ochoa.
totoo ba na magkasama kayo ni totoo ba na magkasama kayo ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa anong tawag doon? Sa may ano yung binubuo ng mga abogado? Law firm, 'di ba? Law firm na Marcos, etc. Opo, kasama po kami ni Lisa Marcos Araneta. Lahat po ng haka-haka natin na may ugnayan si Lisa Marcos at si Ochoa, napatunayan na po ng hearing na yan na meron silang ugnayan. 'Di ba? Most law firm, Marcos, kung ano man yung iba. Ochoa, S tsaka T. Ibig sabihin, kasi ito kasi ang problema natin minsan eh. Ang gusto niyo yung mga tingin natin na hindi natin kakampi sa makatwid, mga tingin natin ay dapat kalaban natin. Ang tingin nyo, dapat yung sagot nila umaayon sa atin. Bobo ba yung mga yan? Kilala nyo ba si Ochoa? Ha? Si Ochoa po, executive secretary. Bago ka maging executive secretary, isa ka sa pinakamagaling na cabinet member. Di ba? Wala pa tayo sa main topic natin. Introduction pa lang to. Kaya kapit lang kayo. Ano po ibig sabihin? Lahat ng haka-haka natin na si Ochoa at saka si First Lady Marcos ay may ugnayan. Pinatotohanan ni Ochoa. Hindi po simpleng sila ay magkakilala. Hindi po simpleng sila ay nagkakabatian. Hindi po sila simple. Sila po ay may ugnayan. Magkasama sila sa law firm. Ang bigat po nun. That's heavy, you know. Ngayon, magtatanong kayo, bakit parang dilawan ng pormahan ng mga kampanya ngayon ng administrasyon? Ano na nga si Ochoa? Executive Secretary, nino na nga? Ni Noynoy Aquino. Sa tingin ba ninyo si Noynoy Aquino ang utak nung siya ay presidente? Badong ang ibig mo sabihin? Malamang. Alam po ninyo, ang tawag po sa mga executive secretary, kung hindi nyo po alam, little president. Little president yan. No? Kaya po ito, alam na natin eh. Mamaya, meron akong ibubulgar sa inyo. That's heavy. Matinding revelasyon para sa akin ha. Matindi ang revelasyon yan. No wonder why. Yung tinatahak ngayon ng administrasyon parang dilawan na. Kaya nga sabi sa inyo makinig kayo, nasa tama kayo ng pinakikinggan ngayon lang. Kahit na marami sa inyo sinasabi, si Badong kulang sa diin yan. Si Badong kulang yan sa mga intriga. Ngayon lang po makinig kayo sa akin at maliliwanagan kayo. Okay. Di ba? Ang ganda. Pasakali yan. Ito po tayo sa main topic. Senate presidency, nagkapalitan. Alam niyo, ito, huling hirit yan ni yung pagpapakita ni Chis Escudero, ni Jinggoy Estrada, at saka ni Senate President Subiri dyan sa Senate hearing. Isa lang ang purpose nila, di ba? Matigil ang hearing. Correct? Correct. So kung matigil ang hearing, no? Kung yan ang purpose nila, patigilin ng hearing. Kaya sila nagbabad bigla. Biglang-bigla po yun. Yung unang hearing, wala. Napahiya sila. Bakit? Mali sila ng tansya. Ano ba ang tansya nila? Kaya na ng mga PIDEA agent? Ang daming testigo ng PIDEA. Kaya na nilang wasakin si Morales. Ano yung pangwasak nila? Same. Same ng pangwasak ni Jinggoy, isa lang. Hindi mapagkakatiwalaan si Morales dahil chinekan yun, no.
Anong sinasabi ni Morales? Hindi niya lang gaano mapaliwanag dahil hype na ayaw pakinggan ninyo. Hindi ako nag-check niyan eh. Kung ganoon lang ni Morales, hindi ako nag-check niyan. 'Di ba? Pero yun din yung sinasabi niya eh. Pinaiikot niya lang. Ayaw niya rin kasi i-direkta to the point. Kasi nga hindi rin siya sigurado. Kaya ang tinitignan niya, ang sinasabi niya lagi, ako investigador. Kinakailangan ko muna makita yung papeles. May static ba? Sayang naman. Yan lang. Gawa natin ang paraan. Okay. Punta na po tayo. Alam niyo po, si Subiri kaya noon, gusto niyang isalba yung kanyang Senate presidency. Talaga, meron. Test mic, mic test. Okay. Hindi, okay po ako na okay po ako na na sabihan nyo. Para ang pangit naman kung meron. Kasi hindi lang naman kayo nakikinig yung manonood ng replay. O, tignan natin ha. Gustong isalba ni Subiri yung kanyang Senate presidency. Kaya niya gustong ipatigil. Pero hindi niya napatigil eh. Di ba? Mas effective to kaya nagkaroon ng palitan. Dinidinayan ni Escudero na walang kinalaman ng Malacanang sa pagpapalit sa akin kasi hindi naman ako nakipag-usap. Yun lang yun. Kaya lang ang tatanda na natin sa politika pare-pareho. Ako, follower ng politics. Kayo ang tatagal nyo ng mga senador para sabihin ninyo na walang kinalaman dyan. No? Chis Escudero, para sabihin mo na walang kinalaman ng Malacanang, bulahin mo, lelang mo. No? Matagal na tayong garalgal lang naman. Wag na tayong maglokohan. No? Wag tayong maglokohan na walang kinalaman ang Malacanang sa pagkakaupo mo bilang presidente ng Pilipinas. Wag na rin tayong magbulahan na walang kinalaman tong ni Bato. Kaya po sa mga nalulungkot dahil parang walang nangyari, hindi po totoo na walang nangyari. In fact, ganun sila kaapektado. Gaano sila kaapektado? Apektado sila na willing silang tanggalin yung Senate President. Namuro na eh. Namuro na si Subiri doon sa Chacha, hindi siya sumunod. Ngayon, eto na naman, pinatitigil sa kanya at all costs, hindi rin sumunod. Bakit? Napapahiya po yung mga malalaki sa Malacanang. Okay. Kaya wag mo kaming bulahin, Chis, no? Congratulations, Senate President ka. Pero wag mong sabihin na walang kinalaman dyan ang Malacanang. Kasi nagsisimula ka sa yung Senate presidency na binobola mo yung mga tao. Ibig mo sabihin, nahusayan sa iyo ang mga senador kaya ka naging Senate President? Ha? Husay na husay sila sa iyo? Husay na husay pala. Bakit hindi ikaw ang binoto kagad na Senate President? Presidente ka na, senador ka na eh. Nung hinalal si Subiri. Di ba? Nakukuha niyo ibig ko sabihin? Kaya nga, kung sasabihin mo na walang kinalaman ng Malacanang, simula pa lang, ang ibig mo lang sabihin, pinamumukha mo sa amin, kayang-kaya mong harap-harapan na lokohin ng mamamayang Pilipino. Wala pong binobola mo naman ako. Binobola mo naman kami lahat. Yan ang pagsisimulan mo, yan ang mga una mong sasabihin bilang Senate President. Walang kinalaman. Magpasalamat ka na lang na Senate President ka. Magpasalamat ka na lang sa mga tao, sa mga bumoto sa iyong senador. Pero wag mo sabihin na walang kinalaman na Malacanang dyan. Dahil hindi, putya, para naman tayo ngayon lang nagkaroon ng Senado.
Okay, ikalawa, yung pagre-resign po ni Senate President Zubiri, nilaglag niya po yung Malacanang. 'Di ba? Nilaglag niya yung Malacanang. Ito yung sinabi ni Senate President Zubiri. Anong sinabi niya? I failed to follow instructions from the powers that be. Tagalogin natin. Hindi ako nakasunod sa Malacanang. Bura. Wala pala Malacanang dyan. I failed to follow. Hindi ako nakasunod sa ipinag-uutos ng mga makapangyarihan. No? Hindi siya nakasunod sa ipinag-uutos ng mga makapangyarihan. No? Oh. Tapos sasabihin mo ngayon na walang kinalaman ng Malacanang kaya ka Senate presidency. Magaling ka lang, ganun? Utot mo. Ayan, nagsalita na, oh. In the first place, kaya nga nariyan. Kaya nga siya pumunta ron sa hearing ni Bato dahil gusto niya nang ipatigil. Hindi tumigil. Inatake na nga si Kumar. Inatake na sa puso. Ewan ko kung ano yung sakit ni Kumar. Kaya ito, no? Ito po yung mas pinuno ng mga Senado na ipapanalo natin. Okay, patunay na dilaw po ngayon. Ano po ang balita ngayon? Ano po ang sinasabi ni Pangulong Marcos bago po tayo bakit po dilaw na dilaw? Ano po ang katangian ng dilaw na ginagawa natin? Nang binibintang natin sa mga dilawan. Alam nyo kung ano? Wala silang ginagawang matino, yung mga dilawan. Sinisiraan lang nila yung dating Pangulo. Yan po ang katangian ni Cory Aquino. Yan po ang katangian ni Pinoy. Mga Aquino, larawan po ng mga dilawan dito sa Pilipinas. Yang mga Aquino. So ano po ibig sabihin? Bakit po natin natiyak? Ito po, pronouncement po ni Pangulong Marcos ngayon. Ano sinabi ni Pangulong Marcos ngayon? Mainit-init pa. Sabi ni Pangulong Marcos, walang nagawa ang dating administrasyon sa Yolanda. Tindi, no? Yung una, hindi pa si Pangulong Marcos yung nagsasalita eh. Pinaubaya niya yung pagbira sa dating administrasyon, di ba? Pinaubaya niya sa mga vlogger, pinaubaya niya sa mga kaalyado niyang mga politiko, no? Yung pagbanat sa presyo ng bigas, tinitira ng congressman kasi nagpasa nung panahon ni Duterte ng tinanggal yung NFA kaya nagmahal ang bigas. Yung sisi lahat. Sinisisi nila lahat. Yan po yung West Philippine Sea. Di ba? Bakit binobomba tayo ngayon ng China? Kasi nakipag-enter sa deal. Kasi lagi po yung sisi sa dating Pangulo. Tandaan po ninyo, sa experience natin sa dalawang Aquino, wala po silang nagawa sa bayan, pero sinisisi nila yung dating administrasyon. Nauulit na naman po. Nagsimula po yan yung horrified si Pangulong Marcos. Tapos na ang panunungkulan ni Duterte. Gusto nyo sisihin yung mga problema nyo natin ngayon kay Duterte? Paupuin nyo si Duterte! Ang napakasimple. Hindi namin kayang solusyonan dahil ang tindi lang ginawa ni Duterte. Di paupuin nyo si Duterte. Tapos.
Oo, kahit na anong paninira mo sa'kin, no, siraan mo lang ako ng siraan, wala akong pakialam. Gumawa ka pa ng sarili mong channel. Marcos yan si ano, si Badong, Marcos yan si paulit-ulit. Sige, wala po akong pakialam. Hindi ko na kailangan magpaliwanag. O balik tayo, maka Marcos daw ako eh. Yung hindi kayang gawin ng administrasyon ni Marcos, sinisisi niya kay Duterte. Ano pang dapat nyo gawin kung wala kayong kakayahan? Pati yung Yolanda, Diyos ko, isisisi nyo kay Duterte. Tanongin kita, 2 taong ka ng Pangulo eh. No? 2 taong ka ng Pangulo. Ano ba nagawa mo sa mga Yolanda? Kauupo mo pa lang ba, Mr. President? Ha? Mr. President, kauupo mo pa lang ba? Kahapon ka lang ba nanumpa? Ay, 2 taong ka na, ano na ginawa mo? Kaya ko po tinatanong to kasi loyalist ako eh. Sabi nung isang tanga. Ano ba pangalan nun? Brad, alam mo kung umatin ka sana, nadagdagan sana yung 30 umatin sa rally nyo. Ang problema ninyo, putya, magagaling kayo sa kantsawan. Pag inaya kayo ng mga vlogger nyo, hindi kayo umatin. Ganun kayo katanga. Halos araw-araw ko nang binabanatan tong administrasyon, maka-administrasyon pa rin ako. Wala na tayong magagawa dyan, hindi mo na kinakailangan. 2 taong ka na, Mr. President. Sige, wala na kami nagawa. Wala nang ginawa si Duterte. Palpak na lahat. Ikaw, anong ginawa mo nung 2 taon? Para, di ba? Alam ko po, isa lang ang nalutas nyo, kahirapan. Kasi dati kinikilala natin ang kahirapan. Lahat ng Pangulo kinikilala eh. Ang kahirapan eh. Ang eto pong administrasyon na to, yung itinalaga niyang maglulutas sa kahirapan, nilutas po ang kahirapan. Anong sinabi? Haka-haka lang yan. Wala na pong kahirapan ngayon. Ginawa nilang haka-haka. Asan na yung nagsabi na makamarcos ako? Labas ka na. Pagtanggol mo na ako. Makamarcos ako, di ba? Kawawa naman kayo. Sisiraan nyo ako sa sarili kong channel. At ang pansasiraan nyo ay makatotohanan. Ang cute nyo naman. Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayo magtanong. Di ba? Katang-isip lang po ang kahirapan. Ang lahat po nangyayari ay si Duterte po may kasalanan. Traffic. May traffic ngayon. Kala ko ba nalutas na ni Duterte? Di kasalanan ni Duterte, hindi niya pala nalutas. Alam nyo,